Hello mga mare, magandang araw. For today's vlog, para sa mga nag-aabangan ng part 2 dyan at nagmamadali na may upload ko to na akala mo naman binayaran yung labor namin. Charot. Walang magpa-fast forward dyan para lang makita yung magiging resulta ng bahay. Kaka-upload ko nga lang ng part 1 kahapon at tumabot na ngayon ng 1.6 million kaya ito, i-upload na agad natin yung part 2. Pero bago ngayon, para sa lahat nga ng mga nagtatanong kung anong brand nga daw ng pintura yung ginamit ko, dito nga pala kami pumunta sa All Home Salawan. Yung isang brand sana yung bibilhin namin since trending na trending ngayon. Pero ito nga yung nirecommend ng kuya ko, yung Nippon Paint. Noong una nga nag-aalangan pa talaga ako kasi never pa talaga naming nasubukang gumamit ng pintura ng Nippon Paint. Pero dahil nga tiwala naman ako sa kuya ko, talagang ginaw na namin. Siya na nga rin yung pumili ng kulay na yan at yan nga yung bagay para dun sa bahay. So may mga process pa nga pala yan mga mare at may mga hinalo pa silang ibang kulay dyan para nga ma-achieve yung pinili nating kulay. And sa pagkakatanda ko nga rin, 1,700 plus nga yung binayaran namin dyan at yan nga yung naging resulta ng kulay niya. Para siyang may pagka-cream pero screenshot nyo na lang din yan mga mare at ipakita nyo na lang din at alam na nila yan. At para nga sa mga hindi pa nakakanood ng part 1, ayan nga yung itsura ng bahay nila mama bago nga namin yan pinturahan. Tapos ayan na nga yung itsura nung napinturahan namin. Alam nyo ba mga mare, sobrang tipid ng pintura na yan tapos wala pang amoy. Malawak nga yung pader namin dito sa bahay, kita nyo naman, pero sobrang dami pang natirang pintura. After nga namin magpintura dito, naghintay lang talaga kami ng ilang minuto dahil sobrang bilis niya lang talagang matuyo. So hindi nga kortina ang ilalagay namin dito kundi roller blinds. Kaya naman nagbutas na kami dito pero nalobat nga yung pangbutas na ginagamit namin kaya ayan, nagpako na lang kami. Again mga mare, hindi kami expert sa mga gantong gawain. Talagang nag-DIY lang kami dito para maayos nga itong bahay nila mama. Dito nga kami medyo natagalan sa paglagay ng roller blinds dahil nga sobrang tigas talaga ng pader. Halos lahat nga ng mga gamit na ilalagay namin at i-display namin dito ay mga free samples lang talaga yan na natanggap. Wala na rin kasi ako mapaglagyan ng mga yan mga mare, kaya dito na lang yan sila sa bahay at least mapakinabangan pa. Grabe naman talaga ang lagkita ng mga babae na yan at punong-puno na ng pintura sa katawan na akala mo naman ng construction. Tama lang talaga na hindi muna kami naligo kasi madudumihan din naman kami. Baka may gustong kumuha sa amin dyan, medyo mataas nga lang yung rate namin. Na-request ko nga lang din tong hanging wall rack dahil nga meron akong inspo na nakita sa Pinterest kaya naman gagayahin natin yan. Hindi na nga ako magbubutas dyan ng wall mga mare dahil nalobat na rin yung ginagamit naming pangbutas. At para nga dumikit yan dyan sa pader, ginamitan ko na lang din yan ng Boostic No More Nails. Makapit naman kasi yung pandikit na yun mga mare kaya kahit mabigat itong hanging rack, kayang-kaya niya. At para nga makapag-thirst trap na ang mga tao dito sa bahay, maglalagay na rin tayo dito ng body mirror. Yung salamin nga na ilalagay namin dito, ito pa yung lumang salamin namin dahil nga nakabili na ako ng bago. Naglagay nga lang din kami ng pang-suporta sa ilalim ng salamin tapos dito nga nagpako na kami para nga maisabit namin itong orasan. Kwarto nga namin yung nakalagay dati mga mare pero dahil nga pinalitan namin ng bagong orasan, dito ko na lang din yan ilalagay kesa naman may stock. Dahil nga kinabukasan na to mga mare, for sure talaga na naalikabukan na yung mga nilagay namin ditong gamit. Kaya ayan, pinunasan ko lang tapos bago nga kami pumunta dito, binitbit ko na rin yung mga pang-display na ilalagay ko dyan. Okay na yung pader mga mare, ito na lang talagang sahig. Baka naman may mag-sponsor dyan ng tiles. Charot. Baka lang naman mga mare, pero hindi ako nagpaparinig chari. After kong mawalisan yung sahig, itong cabinet naman ay ibabalik na namin dito sa dati niyang pwesto. Ito nga yung cabinet na lagi yung tinatanong mga mare, pero out of stock talaga siya. Pero try nyo pa rin maghanap sa online mga mare, baka meron kayong makitang ganyang design. Hindi pa nga tapos itong ginagawa namin, pero tignan nyo naman, kita na agad ang resulta. DIY lang yan mga mare kami lang to. Charot. Para namang professional ang mga nag-ayos niyan, pwede na mag-foreman. Hala, ito ang sleepers rack nga mga mare, dyan ko na lang din hinilagay para nga may harang. Diyan kasi nakalagay yung mga case ng paninda ni mama. Wala na tayong magagawa dyan mga mare dahil mama ko pa rin ang masusunod. Nilagay ko na nga rin sa sister-in-law ko itong TV. Tapos next naman nagagawin namin at itatransform namin itong lamesa ni mama. Sorry, hindi nyo kaya ang pagiging aesthetic ng nanay ko. Linoleum lang naman ang ginamit niyang pansapin dyan sa lamesa. Pero dahil nga may sobra pang wallpaper, kokovera na namin yan at itong marble sticker nga yung gagamitin namin. Hindi na namin tinanggal yung linoleum mga mare kasi baka biglang magbago yung isip ng mama ko. Sininturahan nga rin pala ng sister-in-law ko itong mga paa ng lamesa para mas maganda. Wallpaper lang yan pero tignan nyo naman from linoleum to pangyayamaning lamesa. Kaya sa mga naghahanap ng wallpaper sticker na yan, yung link ilalagay ko na lang sa comment section. Nilipat na nga rin namin ng pwesto itong sopa pero hindi pa nga kami nakakabili ng cover dyan kaya pansamantala ayan na muna. Itong fake plant nga na nakikita nyo sa mga vlog ko, dito ko na rin inilagay kila mama para may accent. At finally nga mga mare, after 2 days at sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon ko lang talaga nakitang ganto kaaliwalas itong bahay namin. Sobrang worth it ang pagod at lagkita namin ng sister-in-law ko dahil tignan nyo naman ang naging resulta. Hindi na siya mukhang bodega dahil mukha na talaga siyang bahay. Sobrang priceless nga ng ngiti ng mama ko dyan nung nakita niya na nga yung itsura ng bahay. Hindi nyo naman talaga kailangan gumastos ng malaki mga mare. DIY lang, gaganda na yung bahay. O siya, at ayun lang muna for today's mga mare. See you on my next vlog.